Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is October 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may San Juan Nepomuceno Church sa may Clemente Jose, Barangay 166 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Arvox Tailoring sa may Barangka Drive, Plainview, Mandaluyong po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas sa akin. So magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Ayan, so makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo or binabaybay natin ang kahabaan ng kalsada patungo doon sa ating pick-up area ng relasyon. Kasi sincere yun at saka hindi na kailangan gumastos. Hindi pa kasi parang nagkakautang-utang na para lang maibigay yung gusto ng misis. Ang gusto lang naman ng misis nyo, kumustahin nyo siya pagka-uwi nyo ng bahay. O ang susunod naman, division of labor is division of love para yung shared stress. Hindi pantay ang gawain sa bahay. So naman yun, di ba? Pero ang perception ng fairness ang mahalaga. Kapag ramdam ng isang partner na nakikita at pinapahalagahan ang ambag niya, mas konti ang tampuhan at mas malakas ang bonding. So, kailangan i-verbalize natin yung appreciation natin sa ating mga asawa o partner. Kasi hindi nila naman malalaman yun kung hindi nyo sasabihin. Kasi yung iba sasabihin sa akin, Teacher Tina, alam na niya yun. Hindi po nila alam yun. Until sabihin nila na, alam mo, honey, kanina, o kaya, Nay o Mama, alam mo, kanina na-appreciate ko na pinaghanda mo ko ng kape bago ko lumabas, bago ko pumasok. Halika, magkape muna tayo together, kahit 2 minutes, bago ko pumasok. Parang date na maliit, di ba, sa bahay, na walang gasto. Yan ang mga na-appreciate ng mga partners. Okay, number 5, ang pagiging magulang at mag-asawa ay magkaibang papel. Ako, napaka-importante. Pag nagkakaanak na kasi tayo, ganito ang Pinoy eh. Ganda naman. Nung sinabi ko to sa isang seminar, galit sa akin yung mga matatag ng babae. Ang pinaka-importante po sa pamilya ninyo, daan nyo kung sino, yung pong asawa ninyo. Ang pinaka-importanting tao sa inyo sa pamilya ninyo, kahit may anak na kayo, ay ang asawa ninyo. Bakit? Chertina. Maraming mag-asawa ang nauubos bilang nanay at tatay at nakakalimutan sila rin ay asawa. Huwag po natin gawing rason na inalagaan ko kasi ng buong araw yung anak mo kaya wala na akong oras sa'yo. Ayon sa psychology, kailangan deliberate ang paglalaan ng oras para manatiling romantikong partners, hindi lang co-parents. Bago po kayo nagkaanak, kayo po ay romantic partners. Hindi po dapat nawawala yan kahit napaka-tempting awayin ng asawa kapag pagod na kayong mag-alaga ng anak. Bakit ko po sinabing pinaka-importante ang asawa? Hindi ko po sinasabing hindi importante ang mga anak nyo. Ang ibig ko lang pong sabihin, yung pong relationship ninyong mag-asawa, yan ang core ng pamilya ninyo. Kapag nakita ng anak ninyo na solid ang relationship ni nanay at ni tatay, mas panatag ang loob niya, mas mataas ang self-confidence niya, mas feeling safe siya, secure, and seen. Kapag lagi po kayong nag-aaway, hindi po feeling safe ang inyong anak. So, iba po ang description ng asawa at ng pagiging magulang. Pareho po kayo yon, huwag niyo pong ipapaghalo. Okay? Ang susunod ay conflict style sa parenting na lalo yung sinabi ni Teacher Tina sa number 1 ha. Team sport ang parenting ha, magkakampi kayo sa pagpapalaki ng inyong anak. Dahil ang conflict, pag nagko-conflict kayo, yan ang predictor ng marital satisfaction. Kung paano nagdidesisyon ng mag-asawa tungkol sa disiplina, sa gadget, sa school, ay
ay direktang nakakaapekto sa intimacy nila. Ang couples na natututong makinig at mag-compromise ay mas satisfied sa relasyon kahit may anak na. Ano pong ibig sabihin yan? Kapag nagsasama po kayong mag-asawa, galing po kayo sa magkakaibang paniniwala sa buhay. Family values ni asawa at yung family ni mister at family values ni pag nagsama, importante pinag-uusapan ninyo ano ang family value natin bilang ating pamilya ngayon. Kasi importante yun na team sport, pagkakapit kayo. Mag-usap na kayo anong paniniwala natin sa gadget. Gusto ba natin mag-gadget lagi ang ating mga anak? Hindi. Anong paniniwala natin sa disiplina? Hindi ako naniniwala sa corporal punishment. Kaya dapat hindi ka rin namamalo. Diba? So mag-uusap kayo dahil dapat united ang family values. Ang sexual intimacy ay natural na maapektuhan kaya dapat dinidate rin ang mga asawa natin o kaya malambing pa rin tayo sa kanila. Hindi dahil nagbago ang pagmamahalan, kundi dahil sa physiological changes, lalo na pag nakapanganak ng baby, fatigue at stress. Couples na openly pinag-uusapan nito ng walang hiya o guilt ay mas mabilis makahanap ng bagong rhythm. Kasi may bago kayong rhythm pag nagkaanak kayo eh. Hindi na pareho ang routine niyo. So gagawa pa rin kayo ng paraan para maging sunod with your partner. Dapat minomodelo ninyo ang pagmamahal para sa parenting strategy. Kapag nakikita ng mga anak na mahal at nire-respeto ng magulang ang isa't isa, mas secure at emotionally stable ang bata. Ang pag-invest sa marriage ay hindi selfish. Ito ay parenting tool. So ulitin natin yung sinabi natin dito kanina na ang pag nagmamahalan kayong mag-asawa, mas madaling sumunod din sa inyo yung inyong mga anak. Susunod, Yan, andito na couple tayo. friendships, protect Na natin sila. Fortunately, hindi tayo nakapag-play at alam na natin ang mga kadahilanan ano kung bakit. Yes, so maraming salamat po. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.